maamo kong iyong pagmamasdan. Ang kanyang magandang mukha na hindi nakakasawa, nakakagiliw at masayahin. Ngunit sa loob ng court ay parang isang dragon na nagwawala at hindi mapigilan kahit na sinuman. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang beauty queen ng liga, ang nag-iisang Number 22, Pauline Gaston. So what's up sa inyo katupange boys and girls? Noong isang araw sa isang volleyball court, isang masiglang atleta na may pangalang Pauline Marie Monique Mandanas Gaston, mas kilala sa palayaw na Ponggay, ang nagbigay aliw sa tanawin. Ipinanganak noong August 27, 1997 sa Iloilo City, Iloilo, Philippines. Nagsimula siyang maglakbay sa larangan ng volleyball kasama ang Ateneo Lady Eagles. Ipinakita ang kanyang kahusayan sa Collegiate Women's University team. Sa labas ng court, umabot ang mga ugat ni Ponggay sa isang basketballistang pamana. Bilang anak ng dating manlalaro ng PBA na si Matthew Fritz Gaston at ang kaakit-akit na dating reyna ng kagandahan na si Duday Mandanas Gaston. Ang kanyang akademikong yugto ay bumukas sa University of Santo Tomas noong high school at pagkatapos ay sumabak sa interdisciplinary studies sa kilalang Ateneo de Manila University. Siya at ang kanyang kapatid ay naging mga atleta sa kanilang buong buhay. Sa mundong puno ng spikes at sets, ibinahagi ni Ponggay ang court sa kanyang kapatid na si Teres Gaston habang kinakatawan ng Ateneo de Manila University. Ang taon 2020 ay nagdala ng tagumpay at abala. Yamang tinangan ni Ponggay ang papel ng kapitan para sa Ateneo Lady Eagles sa UAAP Season 84 Volleyball Tournaments. Subalit na antala ang kompetisyon dahil sa banta at paglaganap ng COVID-19. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, nabuksan ang isang bagong yugto sa karera ni Ponggay noong August 2020 nang pumirma siya sa Chocomucho Flying Titans. Ang kwento ay kumuha ng ibang direksyon noong 2023 nang simulan niya ang isang bagong yugto kasama ang Cherry Tigo Crossovers, nagdadagdag ng isa pang makulay na pahina sa kanyang volleyball career. Si Pauline Gaston ay nagbibigay pugay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagsuot ng kanyang jersey number 22 sa kanyang debut sa Cherry Tigo. Ang impluwensya ng pamilya ay may malaking bisa, lalo na sa larangan ng sports. Tulad ng ipinapakita ni Pauline sa paglipat mula sa kanyang orihinal na jersey number 9 upang yalay sa kanyang ama ang 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Para kay Pauline, ang pagsusuot ng number ng kanyang ama ay hindi lamang simpleng pagsaludo. Ito ay sumisimbolo ng kanyang mahalagang papel sa kanyang pag-unlad sa larangan ng sports. Sa isang panayam pagkatapos ng laro, ipinahayag niya ang pasasalamat sa matibay na suporta ng kanyang ama na nagbigay inspirasyon sa kanya na lumipat mula sa profesional na basketball patungo sa volleyball. Kinikilala ni Pauline ang kahalagahan ng mga oportunidad sa profesional at itinuturing ang ama bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kanyang mga pangarap. Iniuugma niya ang kanyang tagumpay sa kanyang patuloy na pampalakas loob na sinasabi, "Ito ay utang ko sa kanya dahil hindi niya ako pinabayaan." Ang pagsusuot ng kanyang number ay nagiging malalim na simbolo na nagtatampok ng matagalang epekto ng pamilyar na gabay sa kanyang mga tagumpay sa sports. Gayunpaman, ang pangako ni Pauline ay lumalampas sa mga simbolikong galaw. Sa kabila ng una niyang pagiging nasa bench, mabilis niyang ipinakita ang kanyang kasanayan sa mga sumunod na laro na malaki ang naitutulong sa tagumpay ng Cherry Tigo. Ang kanyang dedikasyon ay nagpapakita ng mas malawakang pangunawa sa kolektibong pagsusumikap ng koponan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging handa at kababaang loob anuman ang papel ng isang tao. Sa kanyang masiglang asal, optimistic na pananaw at pagkakaroon ng team first mindset, siya ay isa sa mga halimbawa kung bakit tinitingala ng mga tagahanga ng PVL ang mga manlalaro ng liga. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay paki-like naman po at mag-subscribe ka na rin po sa channel na ito at i-click mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat po.